Gusto mo bang mapalinaw ang paningin mo? Panoorin ang video nito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms, isang board-certified ophthalmologist and a retina specialist at pag-usapan natin yan. Pero disclaimer lang, yung mga videos na ginagawa ko ay for educational purposes lamang at hindi kapalit ng consultation mo sa iyong ophthalmologist. Tara, let's discuss. Isa sa mga pinakakaraniwang tinatanong sa akin ay, Doc, paano ko ba papalinawin ang mga mata ko? Kailangan ko ba ng vitamins? Meron bang pamatak na pampalinaw ng mata? Or kailangan ko ba ng bagong salamin? Pero ang sagot ay hindi lamang iisa, kundi depende sa kung ano ang nagkukos ng paglabo ng paningin mo. Dahil ang paglabo ng paningin ay hindi siya ang sakit mismo, kundi sintomas lamang ito. At maraming kondisyon sa mata ang pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin. Kaya kung gusto mong luminaw ang paningin mo ay walang iisang paraan lamang tulad ng pagpatak lamang ng kahit anong pampalinaw ng paningin o di kaya ay pag-inom or pagkain ng mga vitamins sa mata. Ang pinaka-importanting tanong ay ano nga ba ang nagkukos ng paglabo ng paningin mo? Kaya sa video na ito ay pag-usapan natin yung mga iba't ibang paraan para mapalinaw ang mga paningin natin depende sa kung ano ang nagkukos nito. At ano-ano nga ba ang mga pwede nating gawin para mapalinaw ang ating mga paningin. Number 1, kung grado ang problema ay kailangan mo ng tamang correction para dito. Kung meron ka kasing grado sa mata ay hindi maganda yung pag-focus ng ilaw sa loob ng mata na pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin. At para ito ay masolusyonan, ay kailangan mo ng may grado na salamin para matulungan ma-focus yung ilaw sa loob ng mata ng tama na maglilid naman sa malinaw na paningin. Kung grado sa mata ang dahilan, ang pinakakaraniwan na pwedeng gawin ay yung pagsuot ng salamin na may grado o di kaya mga contact lenses na may grado. Ito ay tutulong na ma-focus yung ilaw sa tamang lugar para makakita ng malinaw. Pero tandaan na hindi gamot ang salamin. At kung suot mo lamang ito ay dun lamang makokorek ito. At hindi nito mapapawala ang grado ng mata. Kung hindi nito mapapawala ang grado ng mata, hindi rin nito mapapalala ang grado ng mata. Kaya huwag kayong matakot na suotin ito dahil mas mabuti kung parati itong suot para parating malinaw ang iyong mga paningin. Wala kasing gamot na pinapatak or iniinom or salamin na makakapagpawala ng grado mo sa mata. Kaya mag-ingat kayo sa mga nagbebenta nito lalo na online. Kung ayaw mo naman umasa sa salamin or contact lens na may grado, ay pwede isang option yung refractive surgery tulad ng LASIK, PRK, or SMILE. Pero hindi lahat ay pwedeng mag-undergo ng refractive surgery. Ito ay depende sa bawat pasyente. Kaya dapat ay masuri ka muna kung suitable na candidate ka for refractive surgery. Number 2, kung dry eyes naman ang dahilan na pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin, ay pwede ang mga eye drops na gamot. May mga pasyente naman kasi na malinaw yung paningin pero pabago-bago, minsan malabo, minsan malinaw, minsan malabo, pero lilinaw ulit ang kanilang mga paningin. At isa sa mga posibleng dahilan nito ay ang pagtuyo ng mata or dry eyes. Ang tear film kasi natin ay isa sa mga nagpapanatili na malinaw ang ating mga nakikita. At kung mabilis matuyo ito, ay magkukos ito ng panandalian or temporary na paglabo ng paningin. Kaya minsan, pagkatapos mong kumurap-kurap or mabasa ulit ang mata mo, ay lumilinaw din kagad ang paningin mo. Kung dry eyes naman ang problema, ay makakatulong yung mga pamatak na tinatawag na artificial tears or lubricants. Ito ay makakatulong para hindi mabilis magtuyo ang inyong mga mata. Ang pag-iwas sa mga external or environmental factors tulad ng pagbabad sa init, pagtapat sa electric fan at aircon, pagtutok sa mga malapitang gawain tulad ng pagse-cellphone, pagbabasa at iba pa, at ang regular na pagkurap-kurap ng ating mga mata ay makakatulong din para hindi mabilis magtuyo ito. Pero hindi ibig sabihin na porke lumabo ang paningin mo ay papatakan mo na lang parati ng artificial tears or lubricant. Dahil hindi ito pampagaling or pampalinaw ng mata kung ibang dahilan ang nagkukos ng paglabo ng paningin ninyo. Babalik tayo sa kailangan malaman kung ano ang sanhi nito. Number 3, Kung katarata naman ang problema ay hindi salamin ang permanenteng solusyon dito. Habang tumatanda kasi tayo ay nagkakaroon ng pagbabago din sa ating mga
crystal or clear na lens sa loob ng ating mga mata. At unti-unti itong nagfa-fog hanggang sa mag-cause ito ng paglabo ng paningin at mag-lead sa pagkabulag. Ito ay normal na proseso ng pag-edad at dahan-dahan ang paglabo ng paningin sa katarata. Sa simula pa lamang, kung konti pa lang yung pag-fog ng lente, ay pwedeng makatulong ang salamin na may grado. Pero habang lumalala ito at gumagrabe, ay hindi nagagana ang salamin at kailangan na itong operahan. Dahil wala ring gamot na pamatak or iniinom na pwedeng magpatigil or magpawala ng katarata. Ang definitive treatment talaga sa katarata ay operasyon na kung saan tatanggalin yung namuti or nag-fog na lente at papalitan ito ng artificial lens para makakita muli ng malinaw. Ang katarata ang isa sa mga common cause ng pagkabulag na pwedeng gawan ng paraan para luminaw ulit. Hindi ito tulad ng ibang mga sakit sa mata na kapag nasira na or nawala na yung paningin ay hindi na maibabalik pa. Number 4, kung mataas masyado ang blood sugar or may diabetes, ay gamutin muna yung diabetes. Ito ang isa pang hindi alam ng tao na kapag may diabetes ay pwedeng pabago-bago rin ang linaw ng inyong mga paningin. Depende sa taas or baba ng sugar level ng katawan ng may diabetes. Pagpabago-bago rin kasi ang sugar sa katawan ay nagbabago-bago din ang grado ng mata ng mga pasyenteng may diabetes. So, pwedeng magkaroon ng pansamantalang paglabo, tapos lilinaw ulit, tapos lalabo ulit, dahil nagbabago ang sugar level sa katawan ng mga pasyenteng ito. Kaya mahirap magpagawa ng salamin kung ikaw ay diabetic at hindi mo kontrolado ang sugar level ng iyong katawan. Dahil masasayang yung pagpapagawa mo ng grado kung magbabago na naman ito kada linggo or kada araw na lumilipas at pabago-bago pa rin ang sugar level ng iyong katawan. Kaya importante na makontrol muna yung sugar level ng mga pasyenteng ito para ma-stabilize din ang grado ng kanilang mga mata. Kailangan din ma-examine ang retina ng mga pasyenteng ito para sa mga iba pang pwedeng maging komplikasyon ng diabetes sa kanilang mga mata. Pero para mapalinaw ulit ang kanilang mga mata, ay kailangan makontrol muna ang kanilang mga sugar levels. Number 5, kung cornea naman ang problema, ay kailangan gamutin muna yung sakit sa cornea. Ang cornea ang malinaw na kristal na parte sa harap ng ating mga mata. Kailangan mapanatiling transparent at clear ito para malinaw ang ating mga paningin. Pero kung magkaroon ng problema dito, nagkaroon ng sugat, ulcer, gas-gas, or kahit anong problema sa cornea, ay pwedeng mag-cause ito ng pamumuti nito na haharang sa ating mga paningin. Dahil nakaharang ito sa paningin ay hindi sapat na lagyan ng salamin na may grado ang harap ng ating mga mata para mapalinaw ito. Kailangan magamot kagad kung ano yung nagkukos nito, kung infection, kung sugat, at iba pa. Dahil kailangan magamot ito at kailangan maibalik sa dating transparent na kalagayan nito. Dahil kung hindi ay maaaring maiwan yung pamumuti sa cornea na pwedeng mag-cause ng permanenteng pagkaharang sa paningin at pagkabulag. Kaya again, depende sa sakit sa cornea kung ano ang kailangan at dapat gawin. Ang importante ay mapanatiling transparent ito at maihabol na hindi ito mamuti ng permanente. Number 6, kung glaucoma naman ang problema, ay kailangan makontrol natin ang pressure sa loob ng mata. Ito ang pinakamahalagang kailangan nating maintindihan. Sa glaucoma ay maaaring hindi na natin mapalinaw ito ng mas malinaw pa. Dahil sa glaucoma ay unti-unting nasisira na ang optic nerve ng ating mga mata, kadalasan dahil sa mataas na pressure sa loob nito. At ang pagkasira ng optic nerve ay nagiging permanente na at hindi na maibabalik pa. Kaya kung ano ang nawalang paningin dahil sa glaucoma, ay hindi na talaga ito maibabalik pa. Ang importante nating kailangan gawin ay maisalba natin kung ano yung natitirang paningin ng isang pasyente. Kung baga kailangan magawa natin ng paraan kagad yung pressure sa loob ng mata na kung saan pwede tayong magpatak ng mga gamot, maggumawa ng mga procedures tulad ng laser treatments, at kung hindi talaga kaya ay pwede itong operahan.
Pero again, ang goal ay para lamang maisalba kung ano yung natitirang paningin at hindi na mabawi pa kung ano yung nawala na. Kaya napaka-importanteng ma-detect ng maaga ang glaucoma para nagagawan kaagad ng paraan habang maaga pa. Dahil kung advanced na ang glaucoma, ay wala na tayong magagawa para mapalinaw pa itong muli. Number 7, kung retina naman ang problema, ay syempre kailangan magawan ng paraan kaagad ang sakit sa retina. Ang retina naman ang nasa likod na pinakaloob na parte ng ating mga mata. Ito ang tumatanggap ng ilaw mula sa labas ng mata para ma-process ito at ma-send ito sa ating mga utak para makakita ng malinaw. So kahit okay yung cornea, okay yung lens, kung may problema sa retina, ay pwedeng magkaroon ng problema sa paningin. At maraming pwedeng mag-cause ng mga problema sa retina. At iba-iba ang management para dito. Pwedeng mag-laser, mag-inject ng gamot sa loob ng mata, o di kaya ay pwede ring umabot sa operasyon sa retina. Hindi ito kaya basta-basta lamang ng pamatak sa mata or iniinom na gamot o di kaya ay suotan lamang ng tamang grado na salamin. Kailangan maagapan talaga bago pa lumala na magkaroon ng severe problem sa retina. Number 8, kung makapansin kayo ng paglabo ng paningin sa mga bata ay dapat ipa-check up nyo to agad. Importante to sa mga magulang dyan. Makinig kayo. Kung makakita kayo ng mga red flags sa mga bata na sumisingkit, kurap ng kurap, parang malabo ang paningin at kailangan lumapit, madalas sumakit ang ulo, pag nagkakaroon na ng pagduduling or pagbabanlag, at pagtabingi ng ulo para lang mas makakita ng malinaw. Napaka-importante na mahabol natin na mapalinaw ang paningin ng mga bata dahil nagde-develop pa lamang ito. At kung hindi ito mahabol sa tamang edad, hanggang 7 to 8 years old, ay hindi na ito magde-develop pa ng malinaw kahit tumanda pa siya. Ang tawag dito ay lazy eye or amblyopia. Kaya wag nyo lang basta-bastang isipin na bata pa naman yan, pag lumaki yan, lilinaw pa ang paningin yan. Ang dapat nyo isipin ay, naku, bata pa ito, nagde-develop pa lang ang paningin ito. Kailangan magawa natin ng paraan para mag-develop ito ng maayos at luminaw ito pagtanda niya. Napakahalaga ng early diagnosis at early treatment para sa mga batang lumalabo ang paningin. Pwedeng mangailangan ng salamin, patching, ibang mga gamot sa mata, at syempre treatment sa underlying cause ng paglabo ng kanilang mga paningin. Number 9, kung 40 years old and above ka naman na, ay baka presbyopia na yan at kailangan mo na ng reading glasses. Kung 40 ka na at kahit malinaw pa ang paningin mo sa malayuan, ay pwedeng mahirapan ka na sa malapitan. Kung mapapansin mo, kailangan mo nang ilayo ang inyong mga cellphone dahil hindi ka na nakakakita or nakaka-focus ng maayos sa malapitan. Ang lente kasi natin ay nag-a-adjust yan. Sa malayo, malapit, malayo, malapit. At kung dumating na tayo sa 40 and above, ay hindi na dito kayang magbago pa ng shape para makafocus ito sa malapitan. Kaya kinakailangan natin ng tulong ng reading glasses. Ito ay para makafocus tayo at makatulong na makakita tayo ng malinaw sa malapitan. Pwede ring bifocals or progressive kung may grado na rin ang pangmalayuan mong paningin. Kaya parte ng pag-edad yan. Salamin pa rin ang solusyon dyan. At number 10 ay siguraduhin na magkaroon ng regular eye check-up. Ang pagpapacheck up regularly ay makakatulong para nababantayan at namomonitor ang kalagayan ng inyong mga mata. Ito ay para maiwasan na magkaroon ng mga iba't ibang delikadong komplikasyon mula sa mga iba't ibang sakit sa mata. Dahil kung may regular check-up ay maaagapan kung may makita man na problema sa mata at magagawan kagad ito ng paraan. Nang sa ganon ay hindi tayo maunahan ng mga komplikasyon na kung saan malala na kadalasan kapag tayo ay nagpapacheck up ng may naramdaman na. Kaya dapat, habang wala pang nararamdaman, ay regular na nakikita ang inyong mga mata. Kaya mga idols, kung tatanungin nyo ako, paano nga ba mapapalinaw ang inyong mga paningin? Ang sagot ay alamin muna natin kung ano ang nagkukos nito sa pamamagitan ng pagpapacheck up nyo sa inyong mga ophthalmologist. Walang iisang gamot,
bitamina na iniinom, o di kaya ay salamin na may grado para lamang mapalinaw ang inyong mga paningin at mapagaling ang mga iba't ibang sakit sa mata. Again, mag-ingat sa mga nagbebenta nito na magsasabi na mapapawala ang mga iba't ibang sakit sa mata dahil hindi po ito totoo. And that's it for today's video. Sana may natutunan kayo at alam nyo na ngayon kung paano mapapalinaw ang inyong mga paningin. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms, your idol. See you on our next video at ingatan natin ang ating mga mata.